Sige na, Joanna. Sumali ka na, oh. Hindi lang tong si Christine ang pambato. Pati na rin ikaw sa mother category. Panghihikayat ng isang magulang sa meeting sa kanilang silid. Napangiti naman si Christine at tumingin sa kanyang inang si Joanna. Maganda talaga ang kanyang mama. Hindi naman iyon maipagkakaila. Naiisip na ni Christine na lahat ng katangian niya, minana niya kay Joanna. Nahihiya namang ngumiti ang kanyang mama. Nako, nakakahiya naman. Hindi naman ako pang pageant. Itong anak ko lang ang sinasali ko. Dahil maganda, laging pangbato ng klase si Christine. Taon-taon, siya yata palagi ang muse. At taon-taon din, siya ang laging lumalaban sa mga beauty pageant sa kanilang paaralan. Hindi mahirap sa kanya dahil sinusuportahan naman siya ng kanyang ina sa tuwing lalaban siya. Kaya ngayong si Joanna naman ang makikita niyang lalaban ng ganoon, natutuwa at na-excite agad si Christine. Magkakaroon kasi ng beauty pageant sa school pero para naman sa mga nanay. At ang gusto ng mga magulang, ang mama niya ang maging representative. Sige na, mother, walang ibang gustong sumali. Ikaw na lang please. Pakiusap pa ng advisor ni Christine. Hinawakan niya sa braso ang kanyang mama. Sige na, mama, sali ka na. Para like mother, like daughter, ha. Kapag sumali ka, promise, mga 1 week po akong magpapakabait. Tumaas ang isang kilay ni Joanna at bahagyang bumulong sa kanya. 1 week lang? Lagi ka namang pasaway, anak. Mahinang bubungis ni si Christine. Promise nga po, wala po ba kayong tiwala sa akin? Mahinang tumawa si Joanna. Humarap ito sa advisor at sinabi ang desisyon. Sige po, sasali po ako. Nagpalakpakan naman ang mga magulang. Pumalakpak din si Christine sa kanyang mama. Wala pa man, proud na siya kaagad. Huwag kang mag-alala, Joanna. Pagtutulungan namin ang funds para sa paglaban mo sa pageant para hindi ka mabigatan sa gastusin since ito nga si Christine nakatatlong sali na sa iba't ibang contest dito sa school ngayong taon. Sabi pa ng advisor ni Christine. Tumango naman si Joanna. Alam ni Christine na hindi naman sila masyadong nahihirapan sa pera. Bago mawala ang papa niya, may naiwan itong restaurant kaya may negosyo pa rin sila. Matatag na rin naman, kaya naipagpapatuloy na ni Joanna. May sarili rin silang bahay, kaya kahit sila nalang dalawa ng mama niya, hindi naman din sila gaanong naghihirap. Wow, mama, ang ganda-ganda mo talaga. Nakangiting sabi ni Christine dito. Napangiti naman si Joanna. Thank you, anak. Siyempre, mana ka sa akin. Pinagmasdan niya pa itong maglagay ng makeup sa mukha. Tuwing may laban si Christine, ito palagi ang nag-aayos sa kanya. Hindi na siya dinadala sa parlor kasi kahit buhok, marunong ang mama niya. Mas nakakatipid pa sila dahil doon. Mama, galingan mo ha. Dapat po katulad ko manalo ka rin. Sabi ni Christine at tinulungan ang mama niyang ayusin ang kinulot na buhok. Mahinang tumawa si Joanna at hinalikan ng pisngi ng anak. Siyempre naman, gagalingan ko. Baka mapahiya ako sa napakaganda kong anak. Ikaw talaga napaka-supportive mo. Nagyayabang naman si Christine na tumingin sa mama niya. Siyempre mama, anak mo po kaya ako. Saka lagi ka rin naman pong supportive sa akin kapag may sinasalihan ako. Kaya ako naman ngayon. Kahit saang aspeto ng kanilang mga buhay, palaging sandalan nilang isa't isa. Mahal na mahal ni Christine ang kanyang mama. Kaya kung anong makakabuti dito, yon palagi ang kanyang priority. Ganoong klase naman din ng pagpapahalaga ang ibinibigay ni Joanna sa kanya, kaya ibinabalik niya lang. Mama! Tawag ni Christine nang makita ang sasakyan ni Joanna. Ipinarada ni Joanna ang sasakyan at lumabas. Mukhang nagpasalon ang kanyang ina. May bagong kulay na naman ang buhok nito. Lumingon si Christine sa mga kaibigan. Sige, alis na ako. Nandyan ang mama ko. Ingat kayo. Ha? Hindi ka ba talaga sa amin sasama sa mall? Coffee shop na rin tayo. Sabi pa ng isa niyang kaibigan. Umiling naman si Christine at mahinang tumawa. Sorry, next time na lang. Babawi na lang ako. Friday ngayon eh. Date namin ni mama. Pwede namang weekend sila magbanding ng mama niya. Kaya lang, mas busy naman sa restaurant kapag ganoon. Kaya sa halip na mamasyal, tumutulong na lang siya roon. Friday na lang nila napili ng kanyang mama na magkaroon ng banding sa isa't isa.
Aalis na tayo, anak? Tanong ni Joanna. Opo, Mama. Sumakay sa front seat si Christine. Paaanda rin na sana ni Joanna ang sasakyan nang biglang humarang sa harap si Ricky. Pareho silang nagulat ni Joanna sa guro. Ibinaba ng mama niya ang bintana kaya lumapit agad si Ricky. Sir Ricky, bakit mo naman ginawa yon? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Joanna. Nahihiyang ngumiti si Ricky. Ayos lang ako, Joanna. Parehong nanlaki ang mga mata nila nang bigla nitong itaas ang isang flower bouquet. Hindi alam ni Joanna kung tatanggapin ba yun o hindi. Pero kalaunan, tinanggap na rin naman. Napangiti si Christine at nanonood lang. Mukhang may bagong love life na naman ang kanyang mama. Para saan tong mga bulaklak, sir? Naguguluhang tanong ni Joanna. Huminga ng malalim sa Ricky. Gusto kong manligaw, Joanna. Suminghap ang kanyang mama. Ano bang... Tumaas ang isang kilay ni Christine. Halatang kinakabahan ang guro. Napukaw ang pag-uusisa niya rito. Mama, natahimik ka na po. Puna niya kay Joanna. Humarap sa kanyang mama niya, namumulang mukha. Mahina siyang tumawa. Parang dalaga ulit ang kanyang ina. Hindi na naman talaga siya magtataka. Maganda pa rin si Joanna at mukhang dalaga pa kahit na may anak na. Kapag lumalabas nga sila, napagkakamalan pa silang magkapatid. Sandali lang, sagot ni Joanna at iginilid ang sasakyan. Napatingin si Christine sa pag-aayos ni Ricky. Biglang sumeryoso ang ekspresyon nito pero halata namang kinakabahan. Nang magharap ang dalawa, dumungaw agad siya. Pasensya na kung biglaan at naistorbo ko kayo ni Christine. Kaso, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na hihintayin pang matapos ang araw na to na hindi ka natatanong. Marahang sabi ni Ricky. Magalang nang umiti si Joanna. Nabigla rin ako sa sinabi mo. Wala akong ideya. Tumikhim si Ricky. Yung mga bulaklak, gusto kong ibigay sa'yo para malaman mo rin na matagal na akong humahanga sa'yo. Talagang gusto kong makilala ka pa at umasa ako na maaari pa nating gawin ito ng higit pa. Gusto kitang ligawan, Joanna. Kinilig agad si Christine. Ilang taon na rin naman simula nang mawala ang papa niya. Kung magkakaroon ulit ng boyfriend o asawa si Joanna, hindi naman siya tututol doon. Susuportahan niya pa nga. Salamat Ricky, sabi ni Joanna. Pero wala pa talaga sa isipan ko ngayon ang makipag-date. Wala pa sa priority ko. Pasensya na. Humupa agad ang kilig ni Christine. Nasasayangan siya. Naging teacher niya si Ricky noong grade 7 siya kaya alam niyang mabait ito. At sa mga tanong pa lang ng guru sa kanya, alam niyang may pagtingin ito kay Joanna. Gusto niyang maging masaya ang mama niya, magkaroon kahit kaunting kulay ang buhay. Hindi pa naman ito sobrang matanda at gusto niyang marami pa itong maranasan. Ganoon ba? Sagot ni Ricky. Sinusubukang takpan ang pagkabigo sa isang magalang ng ngiti. Naiintindihan ko naman. Gusto ko lang naman malaman mo ang nararamdaman ko. Tumango si Joanna. Salamat sa mga bulaklak. Ang gaganda ng mga ito. Maya-maya'y sumakay na rin si Joanna sa sasakyan. Habang papalayo sila, dinugaw ni Christine ang bigong itsura ni Ricky. Nang makalayo na, lumingon agad siya sa kanyang mama. Mama, ang sama mo naman po, sabi niya rito. Umawang ang bibig ni Joanna. Ha? Bakit naman? Kinuha ni Christine ang mga bulaklak. Mama, kaaamin lamang ni Sir Ricky na busted mo kaagad. Wala ka pong puso. Kinikilig na po ako eh. Nakasakay na ako sa barko. Isiship ko ng love team ninyo. Kaso bigla ka pong bumaba. Mahinang tumawa si Joanna at napailing. Mas okay na yon kaysa patagalin ko pa at paasahin siya. Ayoko rin naman ng ganoon, anak. Awkward pa, lalo na dito ka pumapasok sa school kung saan siya nagtatrabaho. Pero ma, ang bait kaya niya, sabi pa ni Christine, umaasang magbabago ang isip ng kanyang ina. Oo, mabait siya. Alam ko naman yun, anak. Malumanay na sagot ni Joanna. Pero sa ngayon, kailangan kong tumutok sa iyo at sa negosyo na iniwan ng papa mo sa atin. Tiningnan ni Christine ang mga bulaklak. Mama,
Kahit naman magkaroon ka ng boyfriend ulit, hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo na po ako priority, di ba? Siyempre naman, anak kita kaya ikaw ang uunahin ko sa lahat. Nakangiting sabi ni Joanna. Hinawakan niya ang braso nito. See? Kaya nga po, humanap ka na ng boyfriend. Mama, bata pa ako simula nung mawala si Papa. Maaga ka pong nabiyuda, kaya deserve niyo naman din po ang magka-love life. Mahinang tumawa si Joanna, pero sandali itong nag-isip. Napangiti naman si Christine. Mukhang napapaisip na ang mama niya tungkol sa pagtanggap ng manliligaw. Nagkibit balikat si Joanna. Well, hindi naman masama. Mahinang tumili si Christine. Mama, bakit po kasi pakipot ka? Binastad mo po agad si Sir Ricky. Sa tingin mo po, susubok po ulit siya sa inyo. Sana po mag-try ulit siya. Napabuntong hininga si Joanna. Siguro, ewan ko, hindi ko alam, pero Christine, hindi talaga ako naghahanap ng relasyon ngayon. Wala pa ako sa mood magkaroon ng boyfriend. Tumango naman siya. Okay, Mama. Pero kung magbago ang isip mo, okay lang naman po sa akin. Sa tingin ko naman po, mabait po talaga si Sir Ricky. Marahang tumawa ang kanyang ina at itinigil ang sasakyan sa parking lot. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Kung susubok ulit siya, baka may chance. Mas lalo siyang napangiti. Masaya ang puso niya para kay Joanna. At habang naglalakad sila papasok ng mall, hindi niya maiwasang madama ang pananabik para sa kanyang ina. Katulad ng gusto niyang mangyari, sumubok nga ulit si Ricky sa kanyang mama. Siya talaga ang unang natuwa para sa mga ito. Hindi rin naman mahirap ligawan si Joanna kaya hindi na siya nagtaka nang sinagot nito sa Ricky. Christine, tawag sa kanya ni Joanna. May sasabihin ako sa'yo. Gusto ni Ricky na makilala tayo ng parents niya this weekend. Napangiti agad si Christine. Talaga po, Mama. Mukhang seryoso na talaga kayo ni Tito Ricky sa isa't isa, ha? Isang maliwanag ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Natutuwa siya para sa kanyang ina. Gusto niya rin naman si Ricky dahil halatang nagmamalasakit para kay Joanna. Nagulat nga rin ako kaya sa tingin ko, seryoso na talaga siya sa akin, anak. Sagot naman ni Joanna. Sana lang, magustuhan ako ng mga magulang niya. Tumango agad si Christine. Opo naman, Mama. Magugustuhan ka po nila. Ang ganda at ang bait mo po kaya. Matalino pa. Hindi ka naman po mahirap magustuhan. Kinabukasan, pinaghandaan na nga nila iyon. Nagluto ang mama niya ng ilang putahe para dalhin sa bahay ni Ricky. Nang makarating sa bahay ng boyfriend ng mama niya, naramdaman ni Christine ang pananabik. Malugod silang tinanggap. Sinalubong sila ni Ricky sa isang masiglang ngiti. Mabuti at nakarating kayo ng maaga, sabi ni Ricky. Nagbiro agad si Christine. Good evening po, Tito Ricky. Pakilala lang po muna, ha? Baka mamaya pamanhikan na po pala ito. Mahina naman itong tumawa. Hindi, Christine. At kung mamamanhikan man, syempre, ako ang pupunta sa bahay ninyo ng mama mo. Nagsalita naman si Joanna. Okay bang itsura ko ngayon? Hindi ba masagwang tingnan? Napangiti naman si Ricky. Hindi, Joanna. Palagi ka namang maganda kahit anong suotin mo. Tiningnan ni Christine nang may galak sa dibdib ang dalawa. Halata namang totoo talaga si Ricky sa kanyang mama. Kaya wala siyang masasabing masama tungkol dito. Mama, Papa, ito po si Joanna, girlfriend ko. At si Christine, anak po ni Joanna. Pakilala ni Ricky sa kanila. Unti-unting nawala ang ngiti ng nanay ni Ricky. Nang tumingin sa kanya, para bang na-disappoint sa hindi niya malamang dahilan. Gayunpaman, nginitian pa rin ni Christine. May galang pa rin naman siya sa mas matanda sa kanya, kahit parang may naramdaman siyang kakaiba. Opo, may restaurant po ako. Galing pong idea sa namayapa kong asawa, ang papa po ni Christine. Tapos ipinagpatuloy ko na lang po para manatiling matatag at buhay ang restaurant. Nakangiting sabi ni Joanna. Tumango naman ang ama ni Ricky bilang paghanga. Pero nagbago ang kilos ng nanay nito. Napawi ang ngiti ng nanay ni Ricky habang nakikinig. Kumikislap ang mga mata sa panghuhusga. Akala ko naman, simula umpisa, ikaw ang nagtaguyod ng restaurant mo. Galing pala sa asawa mo,
Tapos sinalo mo na lang. Magaling. Mabuti at na-maintain nyo pa rin. Mahirap magpatakbo ng restaurant ha? Lalo na kung authenticity sa mga pagkain ang gusto ninyong mangyari. Hindi na napigilan ni Christine ang magsalita. Lalo na at nararamdaman niya ang pagiging sarkastiko ng nanay ni Ricky. Opo, magaling po talaga si Mama. Saka nung mga panahong tinatayo naman po ng papa ko ang negosyo na yon, nandun po si Mama sa tabi niya. Kaya halos lahat ng recipe kay Mama nang galing. Kaya talagang tatakbo pa rin po ang negosyo namin kahit wala na po si Papa. At opo, authenticity talaga ang mahalaga sa amin. Kasi balak po talaga namin na ipasa by generation ang negosyo na yon. Hinawakan ni Joanna ang kamay niya. Mag-ina sila. Nararamdaman siguro nito na naiinis na siya. Hindi naman din manhid ang mama niya para hindi maramdaman sa tono ng ina ni Ricky ang pangmamaliit. Tama ka, Iha. Masarap nga itong luto ng mama mo. Magiliw na sabi ng papa ni Ricky. Pilit ngumiti si Joanna. Salamat po. Huminga ng malalim si Christine. Nararamdaman niya talaga. Hindi lang hinuhusgahan ng ina ni Ricky ang negosyo ng pamilya nila, kundi pati na rin mismo ang pagkatao ng kanyang mama Joanna. Sanggang dikit sila ni Joanna, kaya ayaw niyang may marinig kahit isang salita ng panghuhusga patungkol sa kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, nanatiling pilit ang lahat para kay Christine. Ni hindi niya naubos ang pagkain sa plato. Gayon din ang kay Joanna. Nagdahilan na lang si Christine na gagamit ng banyo. Nang matapos, lumabas na rin naman siya. Habang naglalakad, narinig niyang nagsalita si Ricky sa mahinang boses kausap ang ina nito. Natigilan siya at inilapit lalo ang sarili. Hindi ko po maintindihan kung bakit mo hinuhusgan si Joanna. Kahit si Christine, ramdam po kanina yun. Hindi po bastos ang anak niya, Mama. Mabait na bata si Christine. Pumalag lang talaga dahil sa tono ng pananalita ninyo kay Joanna. Sabi ni Ricky sa nanay nito at halatang nadidismaya. Ang bait ni Joanna, Mama. Nag-e-effort po siya at nagdala pa ng mga pagkain para sa ating lahat. Hindi ibig sabihin na single mother siya at may unang asawa at anak na, hindi na po siya karapat-dapat igalang. Bumilis ang tibok ng puso ni Christine. Hindi pa niya narinig si Ricky sa ganoong tono. Halata talagang frustrated ang boyfriend ng kanyang ina. Ricky, hindi ako magiging ganito kung hindi naging ganito ang desisyon mo. Narinig niyang sagot ng ina ni Ricky. Napakaraming pagpipilian dyan. Mga babaeng pwede mong ligawan. Bakit pipiliin mo ang babaeng may anak na at may nakaraan na? May bahid pa ng unang asawa? Ano naman po kung single mother at nagkaroon ng unang asawa si Joanna? Hindi ba mas maganda yon? Kasi alam kong mabuti siyang ina at mabuti siyang asawa noon bago pa mawala ang tatay ni Christine. Mama, wala po akong pakialam sa background ni Joanna sa unang pamilyang binuo niya. Sobrang bait niya po at ideal kong babae. Pinapasaya ko ni Joanna at yun lang po ang mahalaga sa akin. Giit pa ni Ricky sa nanay nito. Nakaramdam si Christine ng malaking pagmamalaki para sa boyfriend ng kanyang mama Joanna. Pero isang matinding kalungkutan para naman dito. Papaano may manghuhusga sa mama niya sa nakaraan nito na parabang sobrang sama ng mga nangyari? Para kay Christine, walang masama kung magkaroon ng asawa at anak ang kanyang ina. 17 years old lang si Joanna nang ipinagbuntis siya. Parehong minor de edad nang magsama ang mga magulang niya noon. Pero dahil parehong mature mag-isip, na itaguyod siya ng maayos, pati na ang relasyon ng mga ito. Kaya alam ni Christine na walang masama sa nakaraan ni Joanna. Ang mga pinagdaanan nito ang humubog pa nga sa pagkatao ng kanyang ina. Ricky, nag-aalala lang ako sa'yo. Pilit pa ng nanay nito. Maaari kang magkaroon ng sino mang gusto mo. Makakapili ka pa ng iba. Bata ka pa at doon ka sa single talaga. Yung wala pang nagiging asawa at walang anak. Tahimik na umatras si Christine. Bumalik siya sa hapag. Ngumiti sa kanya si Joanna. Wala man lang itong kaalam-alam sa mga sinasabi ng nanay ni Ricky tungkol dito. Mama, uwi na po tayo. Mahinang sabi niya kay Joanna. Bumaha naman agad ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Tumango na lang siya. At dahil mabilis mataranta si Joanna kapag masama ang pakiramdam niya, nagpaalam na rin naman sila. Nakahinga siya ng maluwag.
Hindi naman yon ang totoong dahilan. Gusto niya lang talagang ilayo si Joanna sa bahay na yon. Ayaw na ayaw niyang maririnig na hinuhusgahan ng ganoon ang sariling ina. Simula noong dinner na yon, hindi na siya nagulat nang magkalabuan sina Joanna at Ricky. Ayaw rin naman ang mama niya ng stress. Kung ayaw ng ina ni Ricky sa mama niya, hindi na rin naman pinipilit ni Joanna. Yun nga lang, kitang-kita ni Christine ang lungkot sa mga mata nito. Mama, okay ka lang po ba talaga? Sorry po pinilit pa po kitang i-entertain si Tito Ricky. Malungkot na sabi ni Christine. Umiling naman si Joanna. Ano ka ba? Ayos lang ako. Desisyon ko rin naman na tanggapin sa buhay natin si Ricky. Oo, break na kami pero okay na rin yon. Mukhang hindi naman talaga kami ang para sa isa't isa. Tiningnan niyang mabuti si Joanna. Pero may balak ka pa po bang magkaroon ng boyfriend, Mama? Nagkibit balikat si Joanna. Siguro, pero hindi na muna anak. Masaya naman ako kahit tayong dalawa lang Kahit masakit ang nangyari sa amin ni Ricky, hindi pa rin gaano mabigat kasi nandyan ka naman. Alam kong magkasama pa rin tayo, kaya huwag ka nang mag-guilty dyan. Tayo munang dalawa sa ngayon. Magpo-focus ako sa negosyo at ikaw naman sa pag-aaral mo ng culinary, ha? Napangiti si Christine at niyakap ang mama niya. Sapat din sa kanya yon na sila lang dalawa ng kanyang ina. Basta kahit anong maging desisyon nito, so suportahan niya pa rin. Nagsimula na siya sa kolehiyo. Habang abalang mama niya sa restaurant, siya naman ay sa pag-aaral. Medyo malayo ang school, kaya kailangan niya pang umupa ng boarding house. Anak, okay ka na ba talaga dito? Gusto mo ba maghanap na lang ako ng condo dito tapos dito tayong tumirang dalawa para may kasama ka? Tanong ng kanyang ina. Mahinang tumawa si Christine. Ma, okay lang po ako. Masyado na po kayong nag-aalala sa akin. Malaki na nga po ako Saka mapapamahal pa po kung bibili po kayo ng condo dito. Hindi rin naman po magtatagal kasi mas gusto ko na rin po sa atin tumira. Saka paano po ang restaurant? Palagi po kayong kailangan doon. Huminga ng malalim si Joanna. Hindi mo matatanggal ang mag-aalala sa akin, Christine. Ito ang unang beses na malalayo ka sa akin kaya talagang nag-aalala ako. Basta kapag tumatawag ako, sagutin mo palagi. At huwag na huwag kang magpapalipas ng gutom, anak. Kapag nakita kong nabawasan ang timbang mo at nangayayat ka, susugod talaga ako rito at ipagluluto kita. Humalakhak si Christine. Opo, Mama. Ang swerte ko naman po pala nun. Kapag umungot ako kahit malayo ang biyahe, babiyahe pa rin po kayo para lang ipagluto ako. Mahinang kinurot ni Joanna ang kanyang tagiliran. Ikaw talaga. Basta magpakatino ka dito ha. Pinayagan kita kasi may tiwala naman ako sa'yo. At kung may manliligaw sa'yo, sabihin mo sa akin. Huwag mong ililihim. Pwede ka namang mag-boyfriend as long as makikilatis ko muna ang lalaki. Tumango naman si Christine. Hindi naman mahigpit ang mama niya pagdating sa pagkakaroon ng boyfriend. Alam din naman ni Joanna na mahigpit din ang disiplina niya sa sarili. At kahit kasi simula pa lang ng college life ni Christine, may mga nagkaka-interest na sa kanya. May mga gustong manligaw pero binasted niya. Hindi niya muna kasi priority. Pero may isang binata talaga ang bumali sa lahat ng plano niya. Hoy, Christine, alam mo bang tinititigan ka na naman ni Piolo? Pangaasar ni Sarah at masuyong tinapik ang balikat niya. Nagtawanan ng grupo. Napairap naman si Christine. Ayaw niyang inaasar ng mga ito kapag nasa public place sila. Baka may makarinig at kung ano pang isipin. Etong si Piolo, gwapo sana. Kaso mahirap talaga Kung ihaharap ko sa mga magulang ko bilang boyfriend, hindi yan tatanggapin. Komento ni Claire. Natawa naman si Sarah. Bakit? Jojowain ka ba ni Piolo? Mukhang ito namang si Christine ng bet. Diba? Hindi naman matapobre ang mama mo, girl. Kumunot ang noo ni Christine. Hindi, mabait ang mama ko. Hindi kami matapobre kahit nakakaangat na kami sa buhay. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan pa nating pag-usapan si Piolo sa ganitong topic? Tigilan nyo nga yan. Wala namang something sa amin ni Piolo. Kayo lang naman ang nagbibigay ng mali siya. Pinaningkitan siya ni Sarah ng mga mata at mas lalo pang inasar. Isus! Huwag kang magsinungaling. Masyado kang halata. Alam naming nagagapuhan ka rin dyan kay Piolo. Tingnan mo naman kasi mukhang dirty looks pero masarap.
Parang magigiba agad ang kama sa sobrang gigil. Sarah! Suwan niya sa liberated niyang kaibigan. Yang bibig mo talaga, kaya akala sila ng mga estudyante rito kaladkarin kayo. Natawa naman si Claire, napailing naman si Christine. Iba-iba talaga ang ugali ng mga kaibigan niya. Magaling na lang talaga siyang makisama. At kahit magkakaiba naman sila ng pananaw sa buhay, nagkakasundo pa rin sila. Sa lahat kasi ng mga kaibigan niya, sina Sarah at Claire lang ang masasabi niyang totoo sa kanya at hindi siya pinaplastic. Hindi naman din kasi may iwasang mapansin. Palaging nakatitig sa'yo eh, sabi pa ni Claire. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Nakatingin lang siya sa paligid. Baka dumadaplis lang sa akin. Huwag nga kayong assuming. Sagot niya at pinakita na parang wala siyang interes. Ngunit sa kaloob-looban, nag-aapoy ang kuryosidad sa dibdib ni Christine. Bakit nga palaging nakatingin si Piolo sa kanya? Kapag nahuhuli niyang nakatingin ang binata, parang may nagwawala sa buong sistema niya. Christine, hindi mo maitatanggi na may gusto siya sa'yo. Tumikhim si Sarah at mapanoksong umiti. I mean, sinong hindi? Full package ka na. Mangmang na lang ang aayaw sa tulad mo. Maganda, matalino, mabait at mapera. Kahit sino maging boyfriend mo siswertehin sa'yo. Natawa na lang si Christine sa mapera. Hindi pa naman ako mapera. Wala pa akong trabaho. Ang mga magulang ko lang ang may pera. Kayo talaga? Nagpumilit pa rin si Claire. Basta, pupusta ako ng 1,000. May gusto sa'yo yung si Piolo. Naramdaman ni Christine ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pero, pinanatili niya ang sarili na kalmado. Hindi niya maitatanggi na ang atensyon ni Piolo ang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Sa tuwing nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanyang direksyon, natataranta agad siya. Tinatawanan pa nga siya ng mga kaibigan niya. At minsan, natatagpuan niya na lang ang sarili na nagnanakaw ng mga sulyap pabalik kay Piolo. Lumipas ang mga araw, wala na siyang ibang maisip kung hindi si Piolo. Hindi pa nakakatulong na inaasar siya ng kanyang mga kaibigan. At kapag may lesson at magkaklase sila, napapansin niya talagang nakatingin ito sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na mas maglalapit sa kanilang dalawa. Hi, magka-partner tayo para sa final project? Nahihiyang sabi ni Christine. Oo nga Christine, mukhang tayo talagang para sa isa't isa. Saad ni Piolo na may mapaglarong kislap sa mga mata. Narinig niya ang paimpit na tili ng kanyang mga kaibigan. Sinamaan na naman ni Christine ang tingin ang mga ito. Kinuha ng dalawang mga gamit bago nagmamadaling umalis roon. Halika na sa library? Tanong pa ni Christine. Sabay na silang pumunta sa library. Kinakabahan siya. Nang makaupo na sila, nilabas niya ng laptop. Napansin niya naman na cellphone at notebook lang ang inilabas nito. Wala ka bang laptop? Inosenteng tanong ni Christine. 4 na PowerPoint ang gagawin natin. Hati na tayo para mas mabilis. May pinipigil na mangiti si Piolo. Wala akong laptop eh. Hindi naman ako mayaman. Okay na ako sa cellphone. Makakagawa rin naman ako ng PowerPoint dito. Pareho silang napatingin sa cellphone. Pero matagal, napasinghap si Piolo. So, anong gusto mong gawin? Sige ako na lang. Bigyan mo na lang ako ng ideas para madali tayong matapos. Habang nagtatanong, abala siya sa pagtatype. Nang hindi sumagot ang binata, lumingon na siya. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Napalunok si Christine at umiwas ng tingin. Ano ba? Sure na ba to? Tingnan mo na kasi yung laptop ko. Uuwag ako. Uutal niyang sabi. Mahinang tumawa si Piolo pero tumingin din naman sa laptop. Sa tingin ko, magandang ideya na yan. Pero sa totoo lang, mas interesado ako sa iniisip mo tungkol sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Christine. Wala akong iniisip tungkol sa'yo. Hindi na muling sumagot si Piolo. Pero ng mga sandaling yon, ibang tumatakbo sa kanyang isipan. Yun ang paraan ng pagtingin ng binata sa kanya. Para bang espesyal siya at hindi niya mapigilang mahulog doon. Sa paglipas ng mga linggo, hindi maalis ni Christine na higit pa sa final project ang pagkakaintindihan nila. Lalapit si Piolo kapag nagsasalita, tapos na malaya niya na lang, iba na ang pinag-uusapan nila.
Pwede ba akong magtanong sa'yo? Kinakabahang tanong ni Christine. Siyempre, ano bang itatanong mo? Sabi naman ni Piolo. Bakit palagi kang nakatitig sa akin? Pero sanagot siya ni Piolo ng isang tanong din. Nararamdaman mo na ba na may higit pa bukod sa pagiging magkaklase lang sa pagitan nating dalawa? Natigilan si Christine. Seryoso lang sila. Mamaya'y pareho ng sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi na naging halakhak na. Sa mga salitang yon, alam niyang nauunawaan nila ang damdamin ng isa't isa. Naputol agad ang titigan nila ni Piolo nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Christine! Tumayo agad siya at humarap kay Piolo. Sige na, nandyan ang mama ko. Sa susunod ulit. Tumakbo na agad siya at tumawid ng kalsada. Nang makalapit siya kay Joanna, mahigpit niya itong niyakap. Humalakhak naman ang kanyang ina. Namiss kita, mama. Nakangiting sabi ni Christine. Napangiti naman si Joanna at bahagyang inayos ang buhok niya. Namiss din kita, anak. Sino yung kasama mo? Hindi ko masyadong nakita dahil nakatalikod. Manliligaw mo ba yon? Napakagatlabi si Christine. Hindi ko po alam ang isasagot, mama. Kasi nasa stage pa lang po kami ng kinikilalang isa't isa. Hindi naman din po siya nanliligaw, pero kapag nanligaw po siya, ipapakilala ko po agad sa inyo. Naningkit naman ang mga mata ni Joanna. Bakit iba ang kislap ng mga mata mo? Gusto mo na ba siya? Mahina siyang tumawa. Mama naman, wag niyo naman po akong asarin. Inaasar na nga po ako ni na Claire at Sarah. Pati ba naman ikaw? Tumango naman si Joanna. Oh, shit, hindi na. Baka magtampo ka pa. Sumakay ka na sa kotse. Mamamasyal tayo. Grabe, sobrang busy mo na, Christine. Ang hirap makahanap ng libreng oras sa'yo. Bahagya naman siyang na-guilty habang kinakabit ang seatbelt. Sorry, mama. Ang dami lang po kasi namin ginagawa sa school. Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko naman po nakakalimutan ang mga bilin ninyo sa akin. Napangiti si Joanna. Mabuti naman kung ganon. Naging routine na nilang mag-ina yon. Kapag hindi sila busy pareho, bibisita ito sa kanya. Alam niyang napapagod ang mama niya pero hindi rin talaga mapigil. Naiintindihan niya naman dahil mag-isa lang din ito sa bahay. Kaya nga kapag may mahabang break, pinipilit talaga ni Christine umuwi para sa kanyang mama. Maayos naman siya ng mga sumunod na buwan. Yun nga lang, palaging uma-absent si Piolo. Namimiss niya tuloy. Gusto niyang mag-share ito ng problema sa kanya pero hindi naman ito ginagawa. Hanggang sa ibinagsak na nga nito ang ilang subjects at namalayan na lang ni Christine isang araw, bigla na lang naglaho na parang bula si Piolo sa school. Naudot tuloy ang pagkilala nila sa isa't isa. Para siyang biglang naiwan sa ere. Hindi naman naging sila pero yon ang nararamdaman niya. At talagang nasasaktan siya. Hinagod ni Sarah ang likod ni Christine. Normal lang yan, Christine. Siyempre, pinaasa ka ni Piolo na may damdamin kayo sa isa't isa. Kaya talagang aasa ka. Ginulo niya ang kanyang buhok. Baliw na yon. Paasa siya. Kahit sa message at sa social media, nag-deactivate na rin siya. Hayaan mo na, Christine. Kawalan ka niya, no? Hanap ka na lang ng iba. Marami ka pa namang manliligaw. Mamili ka na lang. Sabi pa ni Claire. Hindi na muna siguro siya mag-e-entertain ng manliligaw. Focus muna siya sa pag-aaral. Sa halip na okay ang utak niya, nagulo dahil pinili niyang i-entertain si Piolo. Yun tuloy ang kanyang sinapit. Naging abala siya sa pag-aaral. Palagi rin naman siyang kinukumusta ng mama niya. Kaya lang, hindi na rin masyadong nakakabisita dahil sa sobrang abala sa restaurant. At siya naman sa pag-aaral. Kaya nang sumapit ang break, umuwi agad si Christine sa kanila. Sumama pa ang dalawa niyang kaibigan na walang magawa sa buhay. Pumayag naman ang kanyang mama dahil marami pa naman ding kwarto sa bahay nila. Bukod doon, gusto rin ng mga ito na mag-part-time sa restaurant nila para naman daw magkaroon sila ng pera. Mabuti at nakarating na kayo. Napagod ba kayo sa biyahe? Tanong ng kanyang ina. Niyakap niya naman ito. Hindi naman po, ito pong sina Sarah at Claire. Mataas pa rin ang energy. Hindi matigil-tigil sa kakadaldal sa sasakyan. Mahina namang tumawa si Joanna. Halina kayo, pumasok na kayo sa loob. Kumain na tayo, nagluto ako. Baka napagod na kayo sa kakadaldal. Nagtawa na naman sila.
Gustong-gusto talaga ni Christine kapag umuuwi sa mama niya. Sandaling nawawala ang kanyang pagod. Masaya rin naman kasing kasama si Joanna. Nang gabing yon, naiwan na silang gising ng kanyang mama. Kung ano-ano lang naman ang kanilang pinagkakwentuhan. Naningkit ang mga mata ni Christine. Mama, may nanliligaw po ba sa'yo? Bakit iba yung pagka-blooming niyo po ngayon? Hindi naman agad makasagot si Joanna. Mayroon at boyfriend ko na siya, anak. Nanlaki ang mga mata ni Christine. Talaga po? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Wala man lang po akong kaalam-alam. Umiwas ng tingin si Joanna at parang nag-aalangan. Busy ka rin kasi. Ipapakilala ko na lang siya siguro sa'yo kapag natanong ko na siya. Ayaw ko rin naman siyang biglain. Ikaw, kailan mo ba ipapakilala sa akin yung lalaking gusto mo? Yung nabanggit mo nung bumisita ko dati sa school mo? Hindi agad siya nakasagot. Pinagmasdan ni Christine si Joanna. Pakiramdam niya, may itinatago ito sa kanya. Para bang kinakabahan ito sa isang bagay na hindi niya naman alam kung ano yon. Gayunpaman, hahayaan na lang muna ni Christine. Magsasabi naman si Joanna kapag handa na ito. Hindi niya na lang muna pipilitin. Umiling si Christine. Wala na po. Hindi na po yun ang gusto ko. Naglaho na rin naman po na parang bula. Sa ngayon, may masugid po akong manliligaw. Si Adler po. Pero hindi ko po muna masyadong ini-entertain kasi pag-aaral po munang inaasikaso ko. Ngumiti naman si Joanna at hinaplos ang kanyang buhok. Masaya ako na napalaki kita ng maayos kahit maagang nawala sa atin ng papa mo. Napangiti naman siya. Napalaki niyo po ako kasi mabuti po kayong ina. Kaya nga mahal na mahal ko po kayo. Kapag dumating ang araw na hindi niyo na kaya, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Kung may chance po akong baguhin ang nanay ko, babaguhin ko po yon. Suminghap naman si Joanna. Ayaw mo na akong maging nanay mo? Mahina siyang humalakhak. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin, Mama. Babaguhin ko ang nanay, pero ako po ang nanay, tapos ikaw naman po ang anak ko. Para ako naman po ang mag-aalaga sa'yo. Mabalik ko man lang po ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin simula po nung bata pa lang ako. Tumulo naman ang mga luha ni Joanna. Dinantay niya ang ulo sa balikat nito. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang ina. Walang kahit na sino o ano ang makakatibag sa samahan nilang dalawa bilang mag-ina. Subalit, mukhang darating na ang araw na magkakaroon ng lamat ang relasyon nila ni Joanna. Para kanino po yan, Mama? Tanong ni Christine nang makita niyang may kinukuhang sapatos ang kanyang ina. Natigilan saglit si Joanna pero sumagot pa rin. Para sa boyfriend ko, anak. Birthday niya rin kasi malapit na. Regalo ko ito sa kanya kasi inuungot niya palagi. Kumunot ang noo ni Christine. Bakit kailangan pang magparinig? Kuryoso na talaga siya kung sino ba talaga ang boyfriend ng kanyang ina. Tiningnan niya muli ang sapatos. Sino po ba talaga yung boyfriend mo, Mama? Gusto ko na po siyang makilala. Mahilig pong mag-basketball? Pang-basketball po yung sapatos na yan, di ba po? Pinilit ngumiti ni Joanna. Makikilala mo rin siya, anak. At oo, mahilig mag-basketball si JP. JP? JP po ang pangalan niya? Tanong ni Christine. Tumango naman ito. Kumunot ang noo niya. Iba ang kutob niya sa JP na yon. Ipinagsawalang bahala niya na lang. Baka masyado lang siyang mapanghusga, gayong hindi niya pa naman personal na nakikilala. Nang makarating sa restaurant, umupo na lang muna siya sa isang upuan doon. Doon na lang siya kakain ng lunch. Napatingin siya sa mga kaibigan niyang hindi mapakali. Parang may gustong sabihin ang mga ito sa kanya pero dahil oras ng trabaho, hindi magawang dumaldal. Natawa na lang siya, iniisip na gusto lang ng dalawa na makipagtsikahan sa kanya. Hinintay niya na lang ang mama niyang lumabas sa kitchen. Ito kasi ang personal na gumagawa ng pagkain nila. Kaya lang, natigilan si Christine. Nakita niyang isang lalaking nagsiserve sa katapat niyang table. Piolo? Usal niya. Napalingon naman sa kanyang binata. Christine? Bakas ang gulat sa mukha nito. Maya-maya ay pumagit na si Joanna sa kanila, dala ang pagkain. Magkakilala kayo? Naguguluhang tanong ng kanyang ina.
Yumuko lang si Piolo at pumasok na ulit sa kitchen. Halata namang naguguluhan pa rin si Joanna, pero hinain pa rin ang pagkain sa harap nila. Kilala mo siya? Para bang kinakabahang tanong nito. Marahang tumango si Christine. Dati ko po siyang kaklase, Mama. Siya po yung sinasabi ko po sa inyong dating gusto ko na biglang naglaho na parang bula. Mama, paano po siya napunta rito? Napalunok naman si Joanna at umupo sa harap niya. Sa kabilang bayan siya nakatira ngayon. Tumigil sa pag-aaral kasi pumanaw yung lola na nag-aalaga sa kanila. Siya na lang ang bumubuhay sa mga maliliit niya pang kapatid. Hindi ko alam na magkakilala kayo at siya yung lalaking sinasabi mong dating gusto mo. Huminga ng malalim si Christine. Hayaan niyo na po. Matagal na naman po yun. Hindi ko na rin naman po siya gusto. Pero sa loob-loob ni Christine, hindi niya mapigilang isipin si Piolo. Kaya pala bigla na lang itong naglaho na parang bula at sobrang coincidence na sa restaurant na pagmamay-ari nila kung saan pa ito nagkaroon ng trabaho. Kakausapin niya lang siguro ang binata pagkatapos ng shift nito. Gusto rin kasi ni Christine ng closure sa pagitan nilang dalawa. Ayaw niya ng pakiramdam na parang iniwan siya sa ere. May iba na rin naman siyang gusto. At ayaw niya lang talaga na may maiwan silang isyo ni Piolo sa kanilang nakaraan. Pero hindi makukuha ni Christine ang closure na yon. Mukhang siya pa ang mabubulaga sa kanyang matutuklasan. Papunta si Christine sa locker ng mga staff sa restaurant pero natigilan siya nang may narinig siya. May nagtatalo sa loob ng storage room. Bahagyang bumukas ang pinto kaya sumilip na siya. Mas lalo siyang nagulat nang marinig na nag-uusap sina Piolo at ang kanyang inang si Joanna. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kilala mo si Christine, JP? Tanong ni Joanna at galit na galit. Alam mong anak ko siya, di ba? Kumunot ang noo ni Christine. Iniisip niya kung bakit tinatawag nitong JP si Piolo. Sa naalala niya, John Piolo ang buong pangalan ng binata. Hanggang sa naalala niya na JP ang pangalan ng boyfriend ng kanyang ina. Natatakot ako na masama ang maging reaksyon mo, sagot ni Piolo. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay sa pagitan nating dalawa. Turn off ka na nga sa age group nating dalawa. Paano pa kapag sinabi ko sa'yo yung tungkol sa amin ni Christine noon? Alam kong marami kang inaalala at pagdadalawang isip. Bumuntong hininga si Christine. Nalilito na talaga siya. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit magkakilala ang dalawa. Talagang magdadalawang isip ako, JP. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Tinanggap kita bilang boyfriend ko kahit natatakot ako mahusgahan tayong dalawa. Pero itong tungkol kay Christine? Napailing si Joanna. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang na ano. Putol ni Piolo at gumagapang na ang frustration sa boses. Kung alam mo lang, iiwan mo ako. Hindi dapat. Kasi hindi naman naging kami ni Christine. Oo, naging malapit kami sa isa't isa noon pero hindi na natuloy yun. Marami nang nangyari. At ikaw nang mahal ko ngayon. Huli na nang malaman kong anak mo si Christine. Kaya hindi ko sinabi sa'yo kasi natakot ako na isipin mong mali tong relasyon nating dalawa. At ayokong mawala ka sa akin. Hindi, Joanna. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko hahayaan yon. Tinakpan ni Christine ang kanyang bibig. Napasinghap siya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi inasahan ni Christine na papatol ang kanyang mama sa kasing edad niya lamang. Siguro maiintindihan ko kung naging tapat ka, sabi ni Joanna at bumuhos na ang mga luha. Hirap na nga akong ipakilala pa kita sa anak ko dahil sa agwat ng mga edad natin. Ngayon paano pa? Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa kanyang ikaw ang boyfriend ko. Matatanggap niya rin tong relasyon natin. Mahina at malambing na sagot ni Piolo. Lalong lumubog ang puso ni Christine. Mukha talagang seryoso ang dalawa. Hindi niya kailanman naisip yon na ang mama niya papatol sa mas bata rito ng 20 years. Hindi niya na napigilang sumingit. Matatanggap? Sa tingin niyo matatanggap ko ang relasyon ninyo, ha? Kumawala naman agad si Joanna mula sa hawak ni Piolo. Anak! Puno ng hinanakit ang mga mata ni Christine. Anak? Ma! Pumatol ka sa kasing edad ko na halos anak mo na rin.
Bakit, ma? At si Piolo pa talaga? Tumulo ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Sorry, Christine, pero anak, nagmahal lang ako. Tumingin siya sa binata. At ikaw? Ang kapal naman ng mukha mo. JP ba, Piolo? May ibang persona ka ba? Para mo kong iniwan sa ere tapos malaman-laman ko, girlfriend mo ng nanay ko? Mahiya ka naman. Umigting ang panga ni Piolo. Nagmamahalan kami ng mama mo, Christine. Tumulo na ang mga luha niya. Oh, talaga? Eh di wow, greatest love ba, Piolo? Kadiri kayo? Anak! Garal-galang boses na tawag sa kanya ni Joanna. Pero hindi siya nakinig. Tumakbo agad siya palabas ng restaurant. Ayaw niya munang makausap si Joanna. Sobrang sama ng kanyang loob. Sinusuportahan ni Christine sa lahat ang kanyang ina, pero sa pagkakataong yon, hindi niya na kayang matuwa sa desisyon ni Joanna. Kaya pala biglang nawala, hindi anak ang gusto. Yung mama pala. Saad ni Sarah. Sinaway naman ito ni Claire. Sarah, manahimik ka nga. Mas lalo lang iiyak si Christine sa ginagawa mo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nasa kwarto niya si Christine. Doon agad siya dumiretso pagkatapos ng pag-uusap na yon. Sinamahan naman siya ng kanyang mga kaibigan. Maya-maya'y may kumatok sa pinto ng kwarto ni Christine. Anak, pwede ba kitang makausap? Anak, please, makinig ka muna. Tumayo agad ang mga kaibigan niya. Maya-maya'y naramdaman niya na ang haplos ni Joanna sa kanyang likod. Sila na lang ang nasa loob ng silid. Christine, alam kong nagagalit ka kasi boyfriend ko ngayon ang lalaking gusto mo dati. Pinutol niya agad ang sinasabi nito at humarap sa kanyang ina. Eh, hindi naman po kasi yun ang issue ko, mama. Matagal na po akong walang gusto sa Piolo na yon. Ang hindi ko matanggap, bakit pumatol kayo sa mas bata sa inyo? Sa kasing edad ko pa. Pwede naman yung kasing edad ni Papa, ni Tito Ricky. Pero si Piolo po? Mama, 21 years old pa lang yung gunggong na yon. Tumulo ang mga luha ni Joanna. Anak, pakikinggan mo ba ako? Pwede ko bang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko? Hindi siya makahinga ng maayos. Tuloy-tuloy palagi ang kanyang paghikbi. Pero gustong magsalita ng mama niya, kaya makikinig pa rin siya. Kahit naman ayaw niya ng desisyon nito, hindi niya pa rin kayang bastusin ito ng ganoon. Nang bitiwan niya ang mga salitang yon para kay Joanna kanina, nausig agad siya ng kanyang konsensya. Nanginginig na hinawakan ni Joanna ang kanyang kamay. Anak, alam kong hindi normal. Pwede kaming husgahan pero ang hirap na kasing pigilan. Ngayon lang ulit talaga ako nagmahal ng ganito simula nang mawala ang papa mo. Hindi ko to naramdaman sa Tito Ricky mo noon. Unti-unting kumunot ang noo ni Christine. Kahit ipaintindi sa kanya ni Joanna, hindi niya pa rin maintindihan. Nahihirapan siyang iproseso lahat ng katotohanan. Nagpatuloy si Joanna. Kay Piolo, tanggap niya ako kahit sino pa ako. Kahit mas matanda ako sa kanya. Kahit may anak na ako at nagkaroon ng asawa. Sa kanya, hindi ako nakatanggap kahit katiting na panghusga. Kaya, masisisi mo ba ako kung mabilis mahulog ang loob ko, anak? Sandaling nag-isip si Christine. Papaano kapag hinusgahan po kayo ng mga tao? Lalo ka na, mama. Ikaw ang puputaktihin kasi ikaw ang matanda. Ayokong masaktan ka. Malungkot nang umiti si Joanna. Nang tinanggap kong maging boyfriend si Piolo, hinanda ko ng sarili ko para dyan. Kaya huwag ka nang mag-alala. Kaya ko lahat ng yon. Basta hayaan mo na lang kami ni Piolo, Christine. Huminga ng malalim si Christine. Kung yun talagang gusto ng kanyang ina, tatanggapin niya. Wala rin naman siyang magagawa sa desisyon ni Joanna. Kaya lang, papaano niya gagawin yon kung marami siyang napapansing mali kay Piolo? Ano po? Magpapabili ng motor? Bakit daw? Hindi na napigilang tanong ni Christine nang malaman yon. Sumagot naman agad si Joanna. Anak, naawa kasi ako. Malayo pang biyahe niya para makapunta sa trabaho niya sa restaurant. Hinahatid pa niya ang mga kapatid niya. Kaya yung sahod niya minsan nagkukulang sa kanila kasi nga naaaksaya lang sa pamasahe. Nagsalubong ang mga kilay ni Christine. Hiniling niya po ba ang motor na yun sa inyo? Oo, hiniling. Pero anak, gusto ko namang ibigay yon. Regalo ko na sa kanya. Sagot ni Joanna.
Napailing si Christine. Hindi po kaya masyado nang namimihasa sa inyo si Piolo? Bakit po palagi niyo pong binibigyan ng regalo? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Alam mo naman ang love language ko, Christine. Hayaan mo na. Pero hindi niya kayang hayaan yon. Wala naman siyang konkretong pananaw kung sino dapat ang gumastos, kung babae ba o lalaki sa isang relasyon. Subalit ngayong nakikita niya kay Joanna, sa kanya lang din na-realize yun. May bigla siyang naalala. Kapag lumalabas sila ni Piolo noon, kahit study date lang, palaging siyang nagbabayad. Kahit isang beses, hindi ito ang nagkusang magbayad kapag kumakain sila. Iniintindi naman niya yun dati kasi mahirap nga lang ito. Pero kung maayos itong lalaki at mahal ang isang babae, magsisikap itong mag-provide at hindi lang puro ang kanyang ina. Baka naman ang tingin mo sa mama ko, sugar mommy mo at hindi talaga girlfriend? Diretso niyang tanong kay Piolo nang makasalubong niya ito sa opisina ni Joanna. Halatang hindi nagustuhan ni Piolo ang kanyang sinabi. Anong sinabi mo? Napairap si Christine. Ano pang next mong ipapabili kay mama? Bahay? Lupa? Anong sunod mong hihingin? Pera? Mapaklang tumawa si Piolo at naiinis na tumingin sa kanya. Ganyan talagang tingin mo sa akin? Pwede ba, Christine? Huwag kang gumanti sa akin. Hindi lang kita pinili. Kung ano-ano nang binibintang mo sa akin. Doon na nainis si Christine. Excuse me, ano bang tingin mo sa akin? Gusto kita? Nagsisisi na nga ako bakit nagustuhan pa kita. Iyan pala ang totoong ugali mo. Mukha kang pera. Nakakasuko ang pagkatao mo. Napailing si Piolo. Wala kang magagawa kasi mahal ako ng mama mo. At kung gusto ni Joanna na ibigay sa akin lahat ng gusto ko. Para nga akong prinsipe. Daig ko pang nakahiga sa pera kahit wala akong ginagawa. Kumuyom ang mga kamay ni Christine. Alam niya na ang totoong budhi ni Piolo. Hindi niya napigilang sampalin ng binata. At yun pa talaga ang naabutan ni Joanna. Christine, bakit mo naman sinampal si Piolo? Gulantang na sigaw ng kanyang ina at nilapitan agad si Piolo. Dinuro ni Christine ang binata. Mukhang pera yung si Piolo, mama. Pineperahan ka lang. Kumunot ang noo ni Joanna. Ano? Pero ang walang hiyang si Piolo, nagpaawa pa sa kanyang ina. Wala akong alam sa sinasabi niya. Basta na lang akong sinampal ni Christine, Joanna. Kung ano-ano binibintang sa akin ng anak mo. Talagang ayaw niya sa akin. Wala na talaga tayong magagawa ron. Hindi niya matatanggap ang relasyon natin kahit anong pilit pa nating dalawa. Mas lalo siyang nanggigil. Talagang ayaw ko sa iyong gunggong ka. Mukha kang pera. Pineperahan mo lang ang mama ko. Lumayo ka sa kanya. Siguro, plano mo na talaga to, no? Alam mong mama ko siya at nalaman mong makikinabang ka sa kanya. Christine, tama na. Pinutol ng sigaw ni Joanna lahat ng gusto niyang sabihin. Grabe na ang pamamaliit mo kay Piolo. Oo, alam kong ayaw mo sa kanya para sa akin, pero Christine, mag-ingat ka naman sa mga salitang binibitiwan mo. Hindi lang dahil sa ayaw mo sa tao, ganyan mo nang pakikitunguhan. Ngayong hindi mo nire-respeto si Piolo, parang hindi mo na rin ako nirespeto. Mapakla siyang tumawa. Umawang ang bibig ni Christine. Hindi siya makapaniwala. Talagang mas pinagtatanggol pa ng mama niya si Piolo. So, mas kinakampihan mo pa yan, ma? Ano bang pinakain sa'yo ng Piolo na yan para hindi ka maging matuwid sa pag-iisip? Bakit? Pinutol na naman ni Joanna ang sinasabi niya. Oo, Christine, si Piolo ang kakampihan ko. Alam mo kung bakit? Dahil sumusobra ka na. Takot ka na baka masaktan ako sa panghuhusga pero sa ginagawa mo, hindi mo alam na mas nasasaktan ako. Na sa lahat ng tao, ikaw ang una at pinakamasakit na nanghusga sa relasyon naming dalawa ni Piolo. Tumulo na ang mga luha ni Christine. Napailing siya. Sarado na ang utak ni Joanna. Puro si Piolo na lang ang iniisip nito. Nawala na ang dating mama na best friend, sanggang dikit at sandalan niya kapag kailangan niya ito. Pinunasan ni Christine ang mga luha. Sige, gusto mo to, ma? Sige, hahayaan ko kayo. At huwag niyo na akong kilalaning anak. Hindi ko kayo kailangan. Bumaha ang galit sa mukha ni Joanna. At ikaw pang may ganang itakwil ako? Anong klase kang anak? Nagbago ka na. Nanginig ang boses ni Christine. Ikaw, mama. Anong klase kang ina? Parang hindi mo ko paniwalaan ng ganito. Kung may nagbago man, hindi ako yon. Ikaw yun, mama. Ikaw ang nakalimot sa ating dalawa.
Umalis si Christine sa opisina. Hindi niya alam kung maaayos pa ba yon, pero simula ng araw na yon, tuluyan ang nasira ang samahan nila ni Joanna. At hindi niya matanggap na isang walang kwentang lalaki pa ang magiging dahilan. Mas lalo pang lumabo ang lahat sa kanila ni Joanna nang nagdesisyon itong umalis sa bahay nila. Mukhang makikipag-live-in kay Piolo ang mama niya. Pinakita niyang wala siyang pakialam, pero nang makaalis ito, tuluyan na siyang humagulgol. Wala na talaga ang dating samahan nila ng kanyang ina. Si Joanna pa rin ang nagmamanage ng restaurant nila. Nagpapadala sa account niya ang kanyang mama ng pera para sa pag-aaral niya, pero kahit kusing wala siyang ginalaw doon. Patutunayan ni Christine kay Joanna na kaya niya kahit wala ito. Nabalitaan mo na ba? Tanong sa kanya ni Claire. Pagod na pagod siya galing sa part-time job at mukhang problema pa ang bubungad sa kanya. Anong meron? Napakagatlabi si Claire. Binenta na ng mama mo ang restaurant niyo? Ano? Bumaha agad ang galit kay Christine. Hindi pwede yon. Dugo at pawis ng inalay ni Papa ron para lang makapagpatayo ng restaurant tapos mabibenta lang? Napabuntong hininga si Claire. Balita ni Mama, nalugi raw ang negosyo ni Tita Joanna kaya napilitang isara. Mabuti na lang sa uncle ni Adler na benta. Sinabi ko sa'yo kasi alam kong mahalaga sa'yo yung restaurant ng pamilya mo. Kaya try mo kausapin si Adler, baka magawan pa ng paraan, di ba? Mabawi pa. Tumango na lang siya. Boyfriend niya naman si Adler, pero ibang usapan na rin talaga kapag pera at property. Kamag-anak man ito ang bumili, hindi niya alam kung pagbibigyan pa rin siya. Mabuti na lang pumayag ang tito ni Adler. Magtatayo ito ng ibang negosyo pero hindi sisirain ang mismong building. Sapat na sa kanya yon. At least may assurance siyang mabibili niya ulit. Mag-iipon na lang muna siya. Simula nang mabenta ang restaurant, wala na siyang balita kay Joanna. Kahit ang makagraduate siya, si Adler lang at ang mga kaibigan niya ang kanyang kasama. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang boyfriend. Tahan na. Alam kong nasasaktan ka kasi wala ang mama mo ngayon. Pero gusto kong malaman mong sobrang proud na proud kami sa'yo. Kami ang pamilya mo, love. Tandaan mo yan. Nagtrabaho agad si Christine. Nang mabigyan siya ng opportunity, nag-abroad agad siya para makaipon ng malaki. Naging chef din siya sa barko, kaya wala pang 5 taon na bili niyang muli ang restaurant sa tito ni Adler. Nagpatuloy ang buhay ni Christine nang wala si Joanna. Graduation, kasal, at sa panganganak sa kanyang panganay, wala ang kanyang ina. Wala na rin siyang balita dito. Gusto niya manghanapin si Joanna, pero dahil sa huling nangyari sa pagitan nila, umuurong agad ang desisyon na yun sa kanya. Hindi mo ba naisip na hanapin ang mama mo, love? Tanong sa kanya ni Adler. Kahit malaman mo lang ang lagay niya, kahit magkapatawaran kayo. Ang tagal na, Christine. Kahit hindi mo sabihin, alam kong daladala mo pa rin ang galit mo para sa kanya. Napabuntong hininga si Christine. Gusto ko siyang hanapin pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi na siya nagpaparamdam ulit sa akin kaya pakiramdam ko talagang pinutol niya ng pagiging mag-ina namin. Pero umaasa pa rin si Christine. Ayaw niya rin namang dalhin palagi ang sama ng loob na yon. Gusto niya nang maging maayos lahat, kahit malaki ang pagtatampo niya kay Joanna. At mukhang matutupad na yon. Kumunot ang noon ni Christine nang makita sa park si Piolo. Piolo? Nagulat siya nang may nakita siyang kasama nito. May mga anak ito na mas malaki pa sa anak niya at may kasamang babae. Hindi siya pwedeng magkamali dahil tinatawag itong papa ng mga bata. At kung kukwentahin ng mga taon, nag-e-exist na ang mga ito bago pa magkarelasyon sina Joanna at Piolo. Hindi niya napigilang lumapit. Nasaan ang mama ko? Umawang ang bibig ni Piolo. Christine! Malakas niya itong sinampal. Walang hiya ka! Nataranta naman ang yaya ng anak ni Christine na kasama niya. Binuhat agad nito ang baby at tinawag ang asawa niyang si Adler. Kaso, wala talaga siyang pakialam kahit lalaki pa si Piolo. Galit na siya. Nasaan ang mama ko? Malakas niyang sigaw dito. Nalaki ang mga mata ni Piolo. Bitiwan mo nga ako! Malay ko sa babaeng yon. Malakas niya itong sinapak. Gaganti na sana sa kanya si Piolo pero inambahan na agad ng asawa niyang lalaki. Dahil sa gulo, napunta pa sila sa presinto. Pero naayos din naman agad dahil pinsan ni Adler ang hepe roon.
Subalit kahit nakaalis na si Piolo, hindi pa rin niya palalampasin ang ginawa nito. Sa oras na mahanap niya ang kanyang ina, hindi siya papayag na hindi siya makabawi. Kaya naman, kumilos agad si Christine para ipahanap si Joanna. At hindi naman ito mahirap hanapin. Naawa lang talaga siya. Nakita niyang kanyang ina, tendera sa lugawan at may malaking peklat mula braso hanggang kalahati ng mukha nito. Para bang nasunog ang balat nito. "Mama? Anong nangyari sa'yo?" Hindi niya napigilang yakapin ang kanyang ina habang umiiyak. "Paano mo ako nahanap, anak? Hindi ka na dapat pumunta pa sa akin. Wala akong kwentang ina. Nahihiya ako sa'yo. Gustong-gusto kong balikan ka, Christine, pero natatakot ako. Hindi mo na ako ulit tatanggapin. Tama ka, mukhang pera nga si Piolo. Ginamit niya lang ako. May pamilya na rin siya. Nasunog ang dating bahay namin. Iniwan niya ako ron, anak. Kaya nagkaganito ang balat ko. Hindi ako nakinig sa'yo. Sorry." Naluluhang sabi ni Joanna. Umiling si Christine. "Mama, matagal na kitang napatawad. Sumama ka na sa akin, ha. Aalagaan kita. Wala na akong pakialam sa mga nangyari noon. Pagbabayaran ni Piolo ang ginawa niya sa'yo. Igaganti kita, Mama. Hindi ako papayag na maging masayang walang hiya na yon. Sinira niya tayong dalawa, kaya sisirain ko rin siya para sa inyo." Simula ng araw na yon, sama-sama na silang tumira sa dati nilang tahanan. Inalagaan niya si Joanna. Nagkaroon naman ng pagkakataon ang mama niya na makilala ang kanyang asawa at anak. Para naman kay Piolo, nagpatulong siya kay Adler para mapagbayaran nito ang nangyari kay Joanna. Naawa siya sa mga naiwan nitong bata pero hindi rin naman siya papayag na basta nalang mawala ng hustisya ang kanyang ina. "Anak, salamat. Binalikan mo ako kahit ako ang umalis, ako pa rin ang hinanap mo." Naluluhang sabi ni Joanna. Hinagod niya ang likod nito. "Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Ngayong matanda ka na at hindi mo na kaya, ako na po ang mag-aalaga sa inyo." Napangiti si Christine nang niyakap siya ni Joanna. Marami na silang pinagdaan ng dalawa. Sinubok na sila ng Diyos at natutuwa siyang kahit gano'n ang nangyari. Sa dulo pa rin, babalik at babalik sila sa isa't isa dahil mas matimbang pa rin ang pagmamahal nilang mag-ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi naman masamang magmahal. Wala yan sa edad o estado ng buhay ng isang tao. Ngunit dapat nating tandaan na bago natin ibigay ang ating pagmamahal at buong tiwala, mas mabuting kilalanin muna natin ng mabuti nang sa gayon ay hindi tayo maging kawawa at magsisi sa huli. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.